Si Azumi ay isang walang silbing lalaki na may pinakamasamang kapalaran sa kasaysayan ng tao, palaging naaaksidente. Gayunpaman, nagbago ang kanyang buhay nang kahit papaano ay nais niya ang pinakasikat na babae sa paaralan na gagawin ang lahat para protektahan siya. Nagsimula ang lahat sa unang araw ni Azumi bilang isang estudyante sa ikalawang taon, at mas mabilis siyang naghanda kaysa dati dahil gusto niyang maglakad papunta sa paaralan kasama ang kanyang bagong kasintahan. Matapos siyang sabihan ng kanyang ina na maging maingat, lumabas siya, at halos 5 segundo ang lumipas. Natambo siya ng patihaya bago dumaan ang truck con at sinubukang sunugin ang kanyang baga ng usok. Sa kabila ng ilang mga kasawian dahil sa kanyang kakilakilabot na malas, nakarating siya sa istasyon sa tamang oras upang makita si Shikimori, ang babae ng kanyang mga pangarap, na nahulog sa kanya kahit alam niyang ang kanyang buhay ay parang isang walang katapusang pag-uulit ng Final Destination. Habang magkasama silang naglalakad papunta sa paaralan, pinaikot ni Truck Con ang mga bloke para sa isang maayos na pag-atake sa pagkakataong ito, ngunit hinayla ni Shikimori si Azumi sa kaligtasan. Nang humingi siya ng tawad sa paglalagay din sa kanya sa panganib, hinawakan niya ang mukha niya at sinabing hindi niya kailangang humingi ng tawad sa kanya, na nagpagulo sa kanyang sikmura. Maya-maya, nakarating sila sa paaralan at nakita nilang lahat na nagkukumpulan sa paligid ng mga notice board para makita ang kanilang placement sa silid-aralan. Agad na nagdasal si Azumi na sana ay magkaklase ulit sila, at namula si Shikimori dahil dito, ngunit sinabi niyang lagi siyang pupunta para makita ito kung sakaling magkahiwalay sila. Pagkatapos ay sumama sila sa lahat para tingnan ang kanilang mga pangalan at natuwa dahil pareho na naman silang nasa iisang klase. Kalaunan sa klase, muling dumating ang malas ni Azumi nang madulas ang pambura ng board mula sa kamay ng guro at akmang hahampasin na sana siya, ngunit naroon ang kanyang knight at pink na buhok para protektahan siya muli. Gayunpaman, natabunan siya ng alikabok ng pambura ng board. Kaya, nilinis ni Azumi ang kanyang ulo at namula siya. Matapos siyang tumakbo sa kwarto ng mga babae nang may takot, tatlong walang silbing loner ang nagtanong kung paano nakikipag-date ang isang taong kasing malas niya sa pinakamagandang na babae sa paaralan. Habang patuloy nila siyang kinukutya, bumalik siya at narinig ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos niyang pumasok at yayain si Azumi na sumunod sa kanya sa library, agad na tumahimik ang loner squad at nagdasal na sana ay hindi niya narinig ang alinman sa mga iyon. Gayunpaman, paglabas ni Azumi, tinitigan niya sila ng matalim na titig na nagpakilabot sa kanila. Paglabas, sinabihan siya ni Shikimori na huwag mag-alala tungkol sa mga talunan, ngunit wala siyang pakialam dahil gusto lang niyang protektahan si Shikimori mula sa kanyang malas. Kalaunan, nakatagpo ni Azumi ang kanyang matalik na kaibigan na si Inuzuka, para makapagtambay sila pagkatapos ng klase. Gayunpaman, paglabas nila, nakasalubong nila si Shikimori at ang mga kaibigan nito, sina Nico at Hashmitsu. Kaya, nagpasya silang lahat na magsama-sama at tumungo sa isang bowling alley. Pagdating doon, napagpasyahan nila na kung sino ang may pinakamababang puntos ay dapat bigyan ang mananalo ng kahit anong gusto nila. Pagkatapos ay tinanong ni Azumi si Shikimori kung nasubukan na ba niya ang bowling dati, kaya inaangkin niyang baguhan lang siya para magmukhang cute at inosente sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, sa wakas ay si Azumi na rin. At pagkatapos niyang makuha ang pinakamababang puntos, nagpasya si Shikimori na maglaro rin ng hindi maganda para hindi siya makaramdam na isa siyang ganap na talunan. Gayunpaman, matapos siyang i-cheer ni Azumi, napagtanto niya na hindi niya kailangang magpanggap para mapasaya ito at tumuloy sa Aura Farm hanggang sa lahat ng tao sa eskinita ay nagsimulang mag-glaze sa kanya. Pagkatapos ay nag-high five siya kay Azumi dahil sa pag-cheer sa kanya, at muntik na itong mawalan ng malay dahil sa kanyang kahangahangang kakayahan. Kalaunan, tinanong ni Azumi si Shikimori kung ano ang gusto niya dahil siya ang nakakuha ng pinakamababang puntos habang siya ang nakakuha ng pinakamataas. Mabuti na lang at nagpasya si Shikimori na iligtas siya mula sa kahirapan sa pamamagitan ng pagsasabing gusto lang niyang maglakad kasama niya. Habang naroon sila, isang malakas na bagzo ng hangin ang nagpadala ng isang dyaryo diretso sa kanyang ulo, ngunit muling iniligtas siya ni Shikimori nang hindi man lang lumingon, na nagtaka kung nakikipag-date ba siya sa isang ninja mula sa nayon ng Hidden Leaf. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa palaging paglalantad sa kanyang malas, ngunit ipinaalala niya sa kanya na huwag humingi ng tawad dahil gusto niyang panatilihin siyang buhay.
Sa susunod na sandali, tinanong niya siya kung nalulungkot pa rin siya sa sinasabi ng tatlong taunang iyon sa klase. Pero sabi ni Azumi, nagsasabi lang talaga sila ng totoo dahil walang sino man ang umaasa na magkakaroon ng masamang senyales para makipag-date sa babaeng pinapangarap ng bawat lalaki. Habang sinasabi ni Shikimori na itigil na niya ang ganoong pag-iisip, isang karatula ang kumalas at bumagsak patungo sa ulo ni Azumi. Matapos sipain ang karatula, muling hinawakan ni Shikimori ang mukha ni Azumi at sinabing walang kaugnayan ang opinyon ng ibang tao dahil palagi niya itong paprotektahan. Habang napapansin ni Azumi na umaandar ang lightsaber niya, napahiya si Shikimori dahil hindi pa siya naging bukas sa kanyang nararamdaman noon. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula ang paaralan ng isang paligsahan sa palakasan habang sina Azumi at Inuzuka ay napili para sa koponan ng soccer. Ang mga babae ay nauwi sa volleyball ngunit pagkatapos ay nag-aalala si Azumi na ang kanyang malas ay maaaring makaapekto sa lahat. Matapos sabihin ni Inuzuka na mag-alala tungkol sa pagpapanatili ng kanyang buhay, sumugod si Shikimori at nagtanong kung kailan sila maglalaro, ngunit hindi man lang nag-abalang alamin ni Azumi. Pagkatapos ay napansin niya na may ginawa itong kakaiba sa kanyang buhok, kaya pinuri niya ito. Sa kabilang banda, sinabi ni Inuzuka na ang hairstyle ay maaaring makaapekto sa kanya habang naglalaro. Ilang sandali pa, nahanap ni Shikimori ang oras para sa bawat laro. At habang binabasa niya ito, iniisip ni Azumi kung matutulungan ba niya ang kanyang koponan na manalo. Mabilis niyang tinanggap na walang paraan na hindi makakasagabal ang kanyang malas. Kaya, nagpasya siyang mag-focus sa pag-cheer para kay Shikimori dahil ito lamang ang paraan upang maitago ang katotohanan na wala siyang silbi. Sa kasamaang palad, nalaman niya agad na pareho silang naglalaro ng sabay at hindi nila kayang suportahan ang isa't isa. Sinabi sa kanya ni Shikimori na tila makakalaban nila ang isang napakahirap na kalaban, na nangangahulugang kailangan niya ng isang taong makakasama niya ngayon higit kailanman. Sa sumunod na sandali, hinawakan ni Azumi ang kanyang kamay at nangakong ipadadala ang kanyang pagmamahal at suporta, kahit na hindi siya makakapunta roon para mag-cheer sa kanya. Pagkatapos, nagsimula ang laban ng soccer, kaya pamwesto na si Azumi para sa pinakaunang pasa, ngunit nabali ang kanyang sapatos ng unang hakbang niya. Nang mapuno ng dumi ang kanyang mukha, tinawanan siya ni Nico, ngunit nag-alala si Shikimori dahil baka lalo pa siyang maging malas habang tumatagal ang laro. Matapos maalala kung paano niya ibinigay sa kanya ang lahat ng kanyang positibong enerhiya, nagpasya siyang magpadala rin ng ilang magagandang vibes sa kanya. Ang kanyang spell ng good luck ay nagawa siyang tumayo ng ilang minuto, ngunit hindi nagtagal ay natisod siyang muli at tinanggap na magiging pabigat lamang siya sa koponan. Nang makabangon siya, narinig niya sina Shikimori at Nico na sumisigaw at naisip na gumawa sila ng isang espesyal na cheer para lamang sa kanya hanggang sa humarap siya sa laro at na-knockout ng bola. Ilang minuto ang lumipas, sumama si Shikimori sa kanya sa infirmary. At nang ipaalala niya sa kanya na may laro siya ng volleyball, sinabi niyang hindi ito magiging problema dahil hindi pa nagsisimula ang laro. Pagkatapos ay hinaplos niya ang buhok nito at sinabing maayos ang itsura nito bago nakita ang isang malaking peklat sa itaas ng kanyang hairline. Matapos sabihin ni Azumi na malamang mula ito sa oras na sinubukan ng Trakkon na lipulin ang buong pamilya nito, mas lalo siyang nag-alala para sa kaligtasan nito. Ngunit ito ay nagpahiya sa kanya dahil dapat siya ang nagpoprotekta sa kanya. Nangako siyang gagawin ito, ngunit tumugon ang babae sa pamamagitan ng paglapit palalo upang ipahayag kung gaano siya nagmamalasakit. Muling ipinaalala sa kanya ni Azumi ang laro, ngunit sinabi niyang walang makakapansin kung aakyat siya sa kama kasama niya. Agad na namula ang mukha ni Azumi at nahihilo, ngunit sinabi ni Shikimori na nagpa-prank lang siya at mabilis na umalis upang itago ang kanyang kahihiyan. Nang mga sandaling iyon, nakakuha na ng puntos ang koponan ni Hashmitsu sa laro ng basketball, kaya sinubukan niyang pigilan ang kanyang mga baga na sumabog. Napansin ito ni Nico at tinanong kung handa na ba siyang sumuko, ngunit tumanggi siya at sinabing nagsisimula pa lang siya. Sa sumunod na sandali, nakita ni Nico ang tatlong side karakter na nagmamadali sa kabilang panig ng court upang salubungin si Kameya, isang maangas na babae na nagkataong alas din ng volleyball team ng paaralan. Pagkaalis ng mga babae, sinabihan ni Nico si Kameya na tamasahin ang kanilang mga cheer dahil malapit na niyang matikman ang kanyang unang pagkatalo.
Tumugon si Kamea ng isang mahinahong ngiti dahil hindi ito ang unang beses na nakalaban niya ang isang babae na wannabe. Sa sandaling iyon, sa wakas ay dumating si Shikimori. Kaya, umalis si Kamea upang maghanda para sa laban habang ipinaliwanag ni Nico kung ano ang kanilang kakaharapin. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Azumi sa field upang tulungan si Inuzuka na maging mas maayos ang pakiramdam sa pagkatalo sa laro. Pagkatapos ay iminungkahi niya na mag-cheer sila para sa mga babae. At pagkatapos sumang-ayon si Inuzuka, tumungo sila sa court at nakita na ang koponan ni Shikimori ay natatalo ng husto dahil sa pagpapasikat ni Kamea. Gayunpaman, matapos simulan ni Azumi ang pag-cheer para kay Shikimori, nagpasya siyang manalo kahit ano paman para lang mapabilib ito. Habang patuloy siyang naglalaro, mas natanong ni Azumi si Kamea at nakilala niya ito, ngunit nagpasya siyang unahin ang pagsuporta sa kanyang kasintahan. Dahil sa patuloy nitong pag-cheer, nagsimulang maglaro si Shikimori na parang isang professional at nagawang manalo laban kay Kamea. Agad na sumugod si Azumi upang ipagdiwang ito dahil iyon lang ang dahilan kung bakit siya magaling. Nagpatuloy ang pagdiriwang sa klase, at pagkatapos sabihin ni Azumi na sana ay mas athletic pa siya tulad niya, sinabi sa kanya ni Shikimori na ang kanyang pagsisikap ang mahalaga, kahit na palagi siyang magiging malas na talunan. Nang sandaling iyon, ilang mga babae ang sumugod sa loob para humingi ng autograph mula kay Shikimori. At kahit na masaya pa rin si Azumi para sa kanya, iniisip niya kung makakaapekto ba ang bagong celebrity status nito sa kanilang relasyon. Pagkalipas ng ilang araw, nangyari na nga ito dahil lahat ay nahuhumaling pa rin sa kanya, na nagbigay sa kanila ng mas kaunting oras na magkasama. Nang ikwento ni Azumi kay Inuzuka ang tungkol dito, isang naligaw na bola ang lumipad muli patungo sa kanyang ulo, ngunit sa pagkakataong ito, tumalon si Inuzuka at tinamaan. Agad na sumugod si Azumi upang tulungan siya at nalungkot dahil hinayaan niya itong tamaan, ngunit nagselos si Shikimori dahil mukhang mas mahalaga sa kanya si Inuzuka kaysa sa kanya. Kalaunan, muling dumating ang malas ni Azumi at nagtapos sa pagkabali ng braso ni Inuzuka at kinailangang umuwi ng maaga. Matapos sisihin ang sarili dahil dito, nagpasya si Azumi na umuwi na rin. Ngunit nadulas siya sa hagdan at naisip na oras na para makipagkita sa kanyang lumikha. Mabuti na lang at dumating si Shikimori sa tamang oras upang iligtas siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit niya sinusubukang umuwi nang wala siya. Kaya, ipinaalala ni Azumi sa kanya na sikat na siya ngayon at sinabing ayaw siyang abalahin ito dahil ginugugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa mga tagahanga ngayon. Nagulat si Shikimori nang marinig siyang magsalita ng ganito at sinabing gusto lang niya itong makasama. Pero nabigla rito si Azumi dahil sino ang mag-aakala na nakahanap na pala siya ng tunay na lalaking makakadate ngayon. Sinabi ni Shikimori na siya pala ang naging abala sa kanyang matalik na kaibigan na si Inuzuka kaya ayaw na niyang makasama ito. Dahil dito, napagtanto ni Azumi kung gaano siya kawalang isip. Kaya inamin niya na namimiss niya lang ito at nagdulot ng matinding emosyon na hindi niya inaasahan. Pagkalipas ng ilang araw sa klase, inabutan ni Inuzuka si Azumi ng 2 tiket sa sinehan para magamit niya ang mga ito sa katapusan ng linggo. Pero nagulat si Azumi rito at nagtanong kung bakit niya ito bibigyan ng mga tiket. Ipinaliwanag ni Inuzuka na magiging masyadong abala siya para gamitin ang mga ito. Kaya, walang saysay na sayangin ang mga ito. Pagkaalis ni Inuzuka, si Shikimori, na nakarinig ng kanilang pag-uusap, ay nagsimulang tumitig dahil ayaw niyang isipin ni Azumi na gusto na niyang maging +1 niya. Sa sumunod na sandali, lumapit si Azumi para magtanong, ngunit tuwang-tuwa itong sumagot ng oo bago pa niya matapos ang tanong. Maya-maya, nasa kwarto na si Azumi at pinapantasya ang lahat ng magagandang alaala na kanilang bubuuan, ngunit naalala niya ang nangyari noong huling beses na nag-date sila. Nag-o-overtime ang mga Diyos ng malas noong araw na iyon dahil talagang nagkamali ang lahat. Mabuti na lang at natuwa si Shikimori na nagkaroon siya ng oras na makasama ito. Ngayon, nagpasya si Azumi na gawin ang lahat para matiyak na magiging matagumpay ang date na ito. Bilang panimula, inihanda niya ang lahat ng kakailanganin nila kung sakaling magkaroon ng biglaang bagyo sa kanilang date. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, sumobra siya at napunta sa isang bag na halos mabali ang kanyang gulugod. Kasabay nito, nagbasa si Shikimori ng fashion magazine para maghanap ng inspirasyon para sa mga bagong damit dahil nag-aalala siyang magmukhang masama para sa date.
Kalaunan ay nakakuha siya ng ilang ideya, ngunit pagkatapos subukan ang maraming damit, nanatili siyang kinakabahan dahil wala ni isa sa mga ito ang mukhang sapat na maganda. Saka lang napansin ng kapatid niya at nagtanong tungkol sa taong makaka-date niya dahil hindi naman niya gaanong binibigyang pansin ang suot nito. Dahil dito, napahiya siya, kaya sinabihan niya itong huwag na lang munang magayos bago ipagpatuloy ang kanyang dress rehearsal. Pagkalipas ng ilang araw, maagang lumabas si Azumi para sa date dahil plano niyang malimpasan ang araw-araw na malas bago makatagpo si Shikimori. Gayunpaman, ilang minuto lang ang lumipas, nakita niya ito at tuwang-tuwa siyang tumakbo para tanungin kung bakit maaga rin itong lumabas, ngunit ang kagandahan nito ay nagpagulo sa kanyang isipan. Matapos niyang magawa ang isang simpleng papuri para itago kung gaano siya ka-obsessed, sumakay sila sa tren, at agad napunta si Azumi sa isang pag-iisip kung saan kinikis niya si Shikimori habang nanonood ng pelikula. Maya-maya ay napansin ni Shikimori na namumula ito, ngunit sa tingin niya ay nilanat lang ito, kaya tiningnan niya ito. Inamin ni Azumi na nasa sabik lang itong manood ng pelikula kasama niya, at namula rin ito. Nang sa wakas ay makarating na sila sa sinehan, tinanong ni Azumi si Shikimori kung anong uri ng pelikula ang gusto niya, ngunit sinabi niyang ayos lang siya sa kahit anong gusto nito. Nang sumunod na sandali, sinabihan siya ni Azumi na pumili ng pelikula at sinabing lagi niyang ginagawa ang gusto nito, kahit na ayaw niya rito. Nagulat si Shikimori nang makitang ang dati walang kalooban na kasintahan nito ay mayroon ng gana ngayon, kaya pumili siya ng isang mababang budget na adaptasyon ng Pennywise. Kinilabutan si Azumi sa poster at napaisip kung anong klaseng baliw ang karelasyon niya, pero itinago niya ito para hindi mapansin ng babae na takot pa rin siya sa ganito. Nang makaupo na sila sa loob, napagtanto niya na ito na ang perpektong pagkakataon para patunayan na lalaki siya. Kaya, sinabihan niya si Shikimori na sumandal sa kanya kung matatakot siya. Ilang minuto ang lumipas, nagsimula na ang pelikula, at matapos mapanood si Pennywise sa unang pagkakataon, umabot sa puntong masira ang pantog ni Azumi dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito ito katakat. Nang magsimula siyang manginig na parang isang pasyenteng may hypothermia, napansin ito ni Shikimori at hinawakan ang kamay niya habang pinapakalma ang lalaking matagal na niyang pinapangarap. Pagkatapos, inamin ni Azumi na muntik na siyang mawiwi at nagpasalamat kay Shikimori sa pagsuporta sa kanya sa pelikula. Ilang minuto ang lumipas, tumungo sila sa isang restaurant para bumili ng makakain, at inalok si Shikimori ng isang napakamahal na putahe. Sinabihan niya si Azumi na huwag mag-alala dahil malinaw na lampas ito sa kanyang budget, pero sinabihan siya ni Azumi na huwag mag-alala dahil dinala niya ang kanyang ipon para lang sa araw na ito. Sa sumunod na sandali, napagtanto niya na nawala niya ang kanyang pitaka kahit na itinali niya ang kanyang tali dito para hindi magmukhang talunan. Muli, sinabihan siya ni Shikimori na huwag mag-alala tungkol dito, kaya umalis sila ng restaurant at nakasalubong lamang ang mga magulang ni Azumi sa daan. Matapos niyang ipaliwanag ang nangyari, halos hindi sila nag-react at sinabihan na lang si Shikimori na pumunta para sa hapunan sa halip na tiisin ang mas malas ni Azumi. Malugod itong tinanggap ni Shikimori at pagkaraan ng ilang sandali, naghain ang ina ni Azumi ng isang buong buffet sa hapagkainan. Habang naghahanda silang lahat para sa handaan, aksidenteng nabato ni Mukoto ang isang tinidor sa mga mata ni Azumi, ngunit nailigtas siya ni Shikimori at nagsimulang mapagtanto kung saan nanggagaling ang lahat ng kanyang malas. Pagkatapos ng hapunan, sumama si Shikimori kay Mukoto sa kusina upang hugasan ang mga pinggan habang si Azumi ay nawalan ng malay sa sopa. Habang naglilinis, pinasalamatan ni Mukoto si Shikimori sa pagpili na mahalin ang kanilang maliit na grupo ng malas. Ipinaliwanag niya kung paano siya palaging nag-aalala kay Azumi noong bata pa ito dahil palagi itong bumabalik na may pasa or dugong lumalabas sa isang bahagi ng katawan. Sa paglipas ng mga taon, natutunan niyang tanggapin ito, ngunit nag-aalala pa rin siya na baka hindi na niya matagpuan ang tunay na kaligayahan dahil sa palaging pamumuhay sa panganib. Nang magmakaawa siya kay Shikimori na huwag mawalan ng pasensya sa kanya, sinabi ni Shikimori na umibig talaga siya sa kanya dahil nakikita niya ang malas nito bilang patunay kung gaano ito kaayos. Nangako rin siyang mananatili sa tabi niya dahil lagi nitong sinisikap na gumawa ng tama sa iba kahit na marami na siyang dapat alalahanin. Dahil dito, napaisip si Mukoto kung paano nga ba ang malas na magnet ng anak niya ay nakaakit ng isang literal na diyosa. Maya-maya,
Ginaisang nila si Azumi para maihatid niya si Shikimori pauwi, at nagulat siya nang makitang nagkaroon na ito ng game ang body kay Akiseda. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas silang dalawa, at muling humingi ng tawad si Azumi sa pagsira sa kanilang date. Matapos sabihin sa kanya na hindi naman talaga ito malaking bagay, humingi si Shikimori ng klase ng pelikulang gusto niyang panoorin para mapanood nila ito sa susunod. Pagkalipas ng ilang linggo, nakahanap si Azumi ng magandang lugar para makatakas sa matinding init ng tag-init at nagtaka kung paano siya makakaligtas sa buong panahon ng hindi nababad. Nang sandaling iyon, dumating si Inuzuka at ang iba pa para pag-usapan ang kanilang mga plano para sa tag-init, kaya tumayo siya para sumama sa kanila at agad na nagsisi dahil sa araw. Mabuti na lang at dumating agad si Shikimori na may dalang malamig na bote ng tubig para gumaan ang kanyang pakiramdam, kaya nagpasalamat siya rito. Nang biglang iminungkahi ni Nico na tumungo sa dalampasigan, natuwa si Shikimori dahil matagal na niyang gustong subukan ito. Sa kabilang banda, nalungkot si Azumi dahil hindi niya kayang tiisin ang sunburn, na siyang dahilan kung bakit nakakabagot ang anumang paglalakbay sa dalampasigan para sa lahat. Nang tanggapin niya na maaaring kailanganin niyang hindi ito tanggapin, iminungkahi ni Inuzuka na pumunta na lang sa ilog, na ikinagulat niya. Agad na sinabi ni Azumi na hindi nila kailangang baguhin ang kanilang mga plano dahil lang sa kanya. Ngunit iginiit ni Inuzuka at ipinaalala sa kanya na ang plano ay para sa lahat na sumama sa summer. Matapos silang pasalamatan ni Azumi sa pagiging maalalahanin, sinabi ni Hashmitsu na kahit isang simpleng ilog ay masyadong mapanganib para sa magnet ng malas. Dito, sinabihan sila ni Shikimori na huwag mag-alala dahil nandyan siya para protektahan siya tulad ng dati. Gayunpaman, nang simulan siyang kulitin ni Nico tungkol dito, nahiya siya. Pagkalipas ng ilang araw, inilabas ang petsa ng pagsisimula ng mga huling pagsusulit. At matapos nilang magdesisyong mag-lock-in, dinala sila ni Nico sa isang mall sa pagkukunwaring naghahanap ng lugar para mag-aral. Nang ibunyag niya na parang araw silang mamili ng mga swimsuit, tinanong ni Inuzuka kung nakatira ba siya sa ilalim ng bato dahil tanging mga talunan lang ang bumibili ng mga swimsuit. Matapos ipaalala ng iba kay Nico na mayroon na silang lahat ng pangunahing gamit para sa isang masayang oras sa dalampasigan, iginiit niya na iyon ang pinakamahusay na paraan para maging isang di malilimutang karanasan ito. Nang sandaling iyon, tinanong ni Shikimori si Azumi kung lalalangoy ba siya sa ilog, at agad siyang tumanggi dahil ang kanyang nakaraang trauma ay nagbibigay pa rin sa kanya ng bangungot. Nang sumunod na sandali, tinitigan siya ni Shikimori ng masamang tingin at sinabing sayang. Napagtanto ni Azumi na hinayaan lang niya ang kanyang malas na pigilan siyang makita ito na nakasuot ng swimsuit habang sina Nico at Hashmitsu ay papunta sa loob ng tindahan. Sinubukan ni Shikimori na mag-isip ng bagong aktibidad kasama si Inuzuka at napansin niyang may nadidistract na kung ano kay Shikimori. Pagkatapos ay tumingin siya at natigilan sa gulat dahil nakatitig ito sa isang magazine girl na may mas malaking asset kaysa sa maaaring matanggap ni Shikimori. Gayunpaman, habang iniisip ni Shikimori na gusto niya ang modelo, iniisip lang ni Azumi kung paano natupok ng abs ang babae. Agad na tumakbo si Shikimori palayo, sinasabing gusto niyang gamitin ang kwarto ng mga babae, ngunit tumungo siya sa seksyon ng Victoria's Secret para hanapin ang swimsuit na kapareho ng sa modelo. Nang makuha niya ito, nakita siya ni Hashmitsu at Nico at tinanong kung bakit gusto niyang magbihis na parang paborito mong adult star. Natural, nahiya si Shikimori at ipinaliwanag na nakuha lang niya ito dahil sa pagkahumaling ni Azumi sa isang poster girl. Ang makita ang pinakamagandang babae sa paaralan na umaarte ng labis na nahihiya sa isang bagay na tulad nito ay nagpangiti kina Nico at Hashmitsu, at ipinaalala rin nila kay Shikimori na noon pa man ay ayaw na ayaw niya ng pagkatalo. Nalito si Shikimori at nagtataka kung ano ang kinalaman nito sa anumang ikinukwento sa kanya ni Nico tungkol sa araw na una niya itong nakita ng mabuti sa pasilyo, habang agad siyang nahuhumaling sa pagiging matalik na kaibigan ni Shikimori. Walang pakialam si Hashmitsu at hindi niya alam na kasama pala sa kanilang klase si Shikimori. Kalaunan, nagkita-kita na rin sila sa isang laro ng basketball, at ang pagkahumaling ni Shikimori sa tagumpay ay lalong nagpa-interes kay Nico. Sa kasalukuyan, nagulat si Shikimori nang marinig ang lahat ng ito nang subukang ipagpatuloy niya ang pag-uusap tungkol dito. Nagpa siya ang mga babae na ibili siya ng magandang swimsuit at maya-maya,
bumalik silang lahat kina Inuzuka at Azumi, na agad na napansin kung gaano natatarante si Shikimori nang tanungin niya kung bakit sinabi nito sa kanya na wala itong espesyal. Ngunit alam na niya na nagkapang siya dahil halos hindi siya tumutugon sa anumang bagay. Kinabukasan, pagkatapos ng mga writing exams, magkasamang umuwi ang magkasintahan, ngunit ginugol ni Azumi ang buong oras sa pagtatampo dahil muling dumating ang kanyang malas nang malapit na siyang magsimulang magsulat. Ginawa ni Shikimori ang lahat para mapagaan ang loob niya sa lahat ng bagay, ngunit isang random na aso ang nakakita kay Azumi at nagsimulang tumahol dahil nararamdaman din nito ang masamang vibes. Kalaunan, patuloy na nagtatampo si Azumi sa kama at nagtataka kung bakit siya isinumpa ng isang napakasamang buhay. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Shikimori, na nagsabing gusto lang niyang marinig ang kanyang boses. Dahil dito ay medyo gamaan ang pakiramdam niya, kaya sinabihan niya itong tumingin sa labas ng kanyang bintana upang masiyahan sila sa magandang kalangitan sa gabi ng magkasama. Nang tanungin niya kung bakit mahilig siyang tumingin sa mga bituin, ipinaliwanag niya na lagi siyang dinadala ni Akiseda sa pagmamasid ng mga bituin noon, ngunit ang kanyang malas ay palaging humahadlang, kaya hindi siya nasiyahan sa buong karanasan. Sa susunod na sandali, nangako si Shikimori na tutuparin ang kanyang mga pangarap na magmasid ng mga bituin, ngunit sinabi ni Azumi na gusto niyang pumunta sa isang lugar na gusto niya. Nagulat siya at nagtanong kung bakit. Kaya, ipinaalala niya sa kanya na lagi niyang gustong gumawa ng isang bagay na nagpapasaya sa kanya, na nangangahulugang siya ang nasisiyahan sa halos lahat ng kanilang mga date. Ngayon, gusto niyang gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Kaya, nakikita rin niya ang isang ngiti sa mukha nito at alam niyang bahagi siya ng dahilan kung bakit maganda ang pakiramdam nito. Nang sabihin ni Shikimori na wala na talaga siyang gustong puntahan, nagalit si Azumi at naisip kung ayaw na lang niyang tumambay. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na gusto lang niyang sumama sa kanya sa mga lugar at wala siyang pakialam kung saan iyon basta't makapag-enjoy silang dalawa. Sa wakas ay naibsan ng pagkarinig nito ang kalungkutan ni Azumi, at nang sabihin ni Shikimori na kailangan na nilang matulog para sa gabing iyon, inamin niya na gusto niya itong makita ngayon din. Mabilis na tinapos ni Shikimori ang tawag dahil hindi niya makontrol ang kanyang puso kung patuloy itong nagsasalita ng ganoon. Ngunit ginugol niya ang halos buong gabi sa pag-iisip kay Azumi at pag-asam na makasama niya ito sa silid. Nang sumunod na linggo, natapos na rin nila ang mga pagsusulit at nagtungo sa ilog. Sa unang pagkakataon, nabigo ang malas ni Azumi na sirain ang lahat. Ngunit habang nasa sabik silang lahat na magpalamig sa tubig, sina Nico at Inuzuka ay tanging ang nagpapakita ng excitement na tumalon agad sa tubig. Kaya nagsimula silang magluto ng pagkain ng magkasama. Sabik si Inuzuka na maghiwa, ngunit matapos niyang muntik ng mousepital, pina-timeout nila ito. Nag-alok si Azumi na pumalit, at agad silang naghanda para sa isang madugong labanan, ngunit nagsimulang maghiwa si Azumi na parang sinapian siya ni Ninong Rai, na naging dahilan para makaramdam si Shikimori ng pagkagulat sa espesyal na lugar dahil hindi niya alam na marunong itong magluto. Matapos nilang malaman na matagal na niyang tinutulungan ang kanyang ina sa kusina, sinabi ni Inuzuka na kaya niyang agawin ang lahat ng babae sa paaralan. Ngunit agad na ipinaalala ni Shikimori sa kanila na pag-aari niya ito. Habang patuloy silang nagluluto ng pagkain, palihim na pumunta si Shikimori sa isang tabi upang gumawa ng isang personal na proyekto, lalo na para sa kanyang lalaki. Plano niyang patunayan na espesyal din siya. Ngunit nang sa wakas ay inihain na niya sa kanya ang pagkain, kumagat si Azumi ng isang beses at naramdaman niyang humihina ang kanyang mga organo. Agad siyang bumagsak sa lupa, natatakot na ang kasuklam-suklam na pagluluto na ito ay malapit ng wakasan ang kanyang buhay. Ngunit nagulat si Shikimori dito, kaya nagpasya siyang kumagat din kung sakaling samobra ang kanyang reaksyon. Pero nanghihina rin ang kanyang mga tuhod dahil parang baradong imbornal ang lasa nito. Sa kabila ng kanyang unang karanasan sa halos kasawian, patuloy pa rin si Azumi sa pagkain ng death dish ni Shikimori at sinabing malugod niyang kakainin ang anumang lutuin niya dahil malinaw na nagsikap itong pahangin ito. Muntik na siyang maging mamula doon, ngunit nakontrol niya ang sarili at naging determinado na pagbutihin ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto para lang mapahanga ito. Kalaunan, nagutom silang lahat sa panghimagas. Kaya, napagpasyahan ni Azumi na iligtas ang lahat mula sa kapahamakan sa kusina ni Shikimori sa pamamagitan ng paghahanda ng pinakamasarap na pagkain na kanilang natikman.
Habang nagsisimula silang kumain, lumapit si Azumi kay Shikimori para sabihin sa kanya na ginawa niya ito para sa kanya. Sa sumunod na sandali, sinimulan niyang lunukan ang pagkain na parang may black hole sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Azumi na malugod niya itong kakainin anumang oras na gawin niya ang mga ito, ngunit napagtanto ni Azumi na iba ang gusto niyang kainin. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay nagpa siya ang lahat na lumangoy. Ngunit habang papunta silang lahat sa tubig, sinabihan ni Shikimori si Azumi na gumawa ng mga pagkain kapag nagkaroon na naman sila ng pagkakataong mag-isa. Ilang sandali pa, ang iba pang kasama ni Azumi ay nagsasaya na sa tubig. Ngunit si Shikimori ay masyadong nag-aalala sa kung ano ang magiging reaksyon ni Azumi sa kanyang swimsuit. Bago pa ako makapag-react, napansin nila ang isang batang babae na malapit nang makipagkita sa kanyang lumikha, at agad itong sumisid upang iligtas siya. Nang maabyutan niya ito, natakot ang babae at muntik na siyang malunod ng mga hampas, ngunit nagawa niyang maibalik ang babae sa isang ligtas na lugar bago pa man siya maabyutan ng kanyang malas. Nang inag ang kanyang binti at nagsimula siyang malunod habang sinusubukan ni Nico na kumbensihin si Shikimori na ipakita ang kanyang swimsuit. Nang sa wakas ay napansin ni Inuzuka na nawawala si Azumi, ang batang babae na kanyang iniligtas ay napadpad sa pampang at hindi pa rin mapigilan ang kanyang mga mata dahil ang kanyang tagapagligtas ay malapit nang makipagkita sa Diyos. Nang marinig ito, lahat ay nagpanik, ngunit sanay na si Shikimori na nasa panganib ang buhay ni Azumi. Kaya, sumisid siya at nagawang hilahin ito palabas ng tubig. Pagkatapos ay nagwala siya dahil sumugal ito sa pagganap bilang superhero kahit na malas ito. Ngunit nang humingi siya ng tawad sa pagiging pabaya, gaya ng dati, natunaw ang puso niya dahil sa boses nito. Matapos magmadali ang lahat para tingnan si Azumi, lumapit din ang batang babae at ang kanyang ina para magpasalamat kay Azumi. Nang ikis niya ito sa pisngi, naisip ni Shikimori na ibalik ang batang lalaki sa Diyos, ngunit pinigilan nilang lahat siya na mawala sa kanyang isipan. Ilang minuto ang lumipas, bumalik na silang lahat sa pag-e-enjoy sa tubig, pero sa wakas ay nakita ni Azumi si Shikimori na nakasuot ng kanyang swimsuit at agad na may nabuhayan muli sa kanyang pantalon. Matapos niya itong purihin at pasalamatan ang mga Diyos ng anime dahil hindi nila hinayaang itaboy siya ng kanyang malas, tumungo sila sa isang lokal na palengke para bumili ng damit. Pagdating doon, pareho silang bumili ng ice cream cones. At matapos sabihin ni Shikimori kay Azumi na subukan ang kanya, ginamit niya ang pagkakataon para ipakita ang kanyang husay sa pagkain. Sinubukan din ni Shikimori na ipakita sa kanya kung ano ang magagawa ng kanyang bibig nang sirain ni Inuzuka ang sandali, na kinakain niya ang halos lahat ng ice cream ni Azumi. Matapos siyang saktan ng pasalita, tumungo silang lahat sa istasyon ng tren dahil gabi na. Ilang minuto ang lumipas, nakatulog ang lahat maliban kay Azumi, napakiramdam ay maganda na ang buhay dahil kahit papaano ay nakakuha siya ng isang grupo ng mga kaibigan at isang maganda na kasintahan na gustong panatilihin siyang ligtas sa halip na tumakas para maiwasan ang kanyang malas. Kalaunan, nakatulog din siya, at pagkagising, inilagay ni Shikimori ang kanyang ulo sa balikat ni Azumi para mabantayan niya ito ng mabuti. Pagkalipas ng ilang araw, muling binisita ng mga Diyos ng malas si Azumi at nilanat siya ng matindi. Kaya, halos buong araw siyang nagkukulong sa loob. Nang tumawag si Shikimori para tingnan siya, nakita niya ang isang balita tungkol sa pista na naka-schedule bukas at tinanong kung gusto niyang sumama sa kanya. Natural, kinabukasan, tinulungan siya ng mga magulang ni Azumi sa perpektong damit para sa date. At lalo na't naging emosyonal si Mukoto nang maalala niya ang pagpunta sa mga petsa ng pista noong hindi pa lumalambot ang kanyang mga asset. Nang sabihin ni Azumi na hindi pa talaga nakapunta si Shikimori sa isang pista, biglang naging seryoso ang kanyang ama at sinabing may mahalagang sikreto siyang kailangan nilang pag-usapan. Kasabay nito, nagsimulang magpanik si Shikimori dahil hindi pa rin niya alam kung paano isuot ang kanyang yukata. Napansin ito ni Fuji at nagpas siyang iligtas ang kanyang kapatid mula sa kahihiyan sa pamamagitan ng pagbibihis sa kanya tulad ng isang babaeng Haponesa gayunpaman, sa halip na bigyan siya ng papuri tulad ng isang normal na kapatid, sinaktan siya nito ng pasalita at umalis. Maya-maya pa, naunang nakarating si Azumi sa lugar ng pagdiriwang, umaasang maiiwas ang malas bago pa man dumating si Shikimori. Inihanda rin niya ang sarili gamit ang 3 punong pitaka kung sakaling subukan siyang muli ng mga Diyos ng anime.
Nang sa wakas ay dumating si Shikimori, pareho silang natigilan sa gulat, hindi matanggap ang ganda ng kanilang itsura. Pagkatapos ng ilang minutong pagbibigayan ng mga haka-hak ang backshot sa isa't isa, naglakad-lakad sila sa paligid ng lugar upang maranasan ang lahat ng iba't ibang laro at aktibidad. Nang bumili si Azumi ng cotton candy at napansin na tila tutol si Shikimori, napaisip siya kung pinipilit ba nito ang sarili na tanggapin ang lahat ng matatamis na binili niya para sa kanya. Sinabi ni Shikimori na nagsimula na siyang masiyahan sa mga matatamis dahil palagi niya itong binibili tuwing may pagkakataon. Gayunpaman, dahil ayaw pa rin niya ng diabetes, hindi na lang niya binili ang cotton candy para sa sarili niya. Dinala siya ni Azumi sa isang game stand at nahumaling sa panalo ng regalo para ipakita kay Shikimori na hindi siya isang pag-aaksaya ng buhay. Pinag-hype rin siya ng may-ari ng stand, umaasang makakapanalo siya ng isang bagay na magpapahangga sa kanyang napakagandang kasintahan. Ngunit nabigo si Azumi na tamaan ang kahit isang target na ikinagulat ng sinuman. Pagkatapos ay nagpa siya si Shikimori na subukan ito, at ang may-ari ng stand ay nagduda dahil ang mga babae ay karaniwang walang sapat na brain cells para magpaputok ng tumpak. Sa kanyang pinakamalaking pagkabigla, tinawag ni Shikimori ang espiritu ni Tanggol at tinamaan ang bawat target na parang isang sniper na pangmilitar. Gayunpaman, sa halip na itago ang premyo sa kanyang sarili, tulad ng mga pinahinang feminista, ibinigay niya ito kay Azumi at sinabing ito ay patunay ng kanyang pagmamahal dito. Kasabay nito, sinimulan din ni Inuzuka at ng iba pa ang mga aktibidad sa festival. Nang sa wakas ay makasalubong nila ang Loverbirds, hindi pinansin ng lahat si Azumi at ipinagmalaki kung gaano kaganda ang hitsura ni Shikimori. Pagkatapos ay iminungkahi ni Inuzuka na maglaro silang lahat ng pangingisda. Ngunit ang nagsimula bilang isang palakaibigang laro upang pagaanan ang mod ay naging isang ganap na paligsahan dahil desperadong gustong manalo ni Inuzuka. Matapos niyang madaling talunin si Azumi, pumalit si Shikimori gaya ng dati upang iligtas ang dignidad ng kanyang lalaki ngunit dinaig na rin siya ni Inuzuka. Bago magsimula ang palabas ng paputok, ipinaalala ni Nico kay Shikimori na maaari siyang makasama si Azumi. Kaya, tumakbo ang mga lovebird para manood ng paputok ng magkasama. Gayunpaman, habang sinusubukan ni Azumi na sabihin kay Shikimori ang tungkol sa isang espesyal na lugar na ginagamit niya para makuha ang pinakamagandang tanawin, nasira ang kanyang sandals. Mabilis siyang tinulungan ni Azumi na ayusin ito, ngunit ng mga sandaling iyon ay mayroon na siyang masasakit na paltos na nagpapahirap sa paglalakad. Sa kabila nito, iginiit ni Shikimori na alamin ang espesyal na lugar na tinutukoy ni Azumi, kaya nagpa siya siyang sabihin sa kanya ang tungkol sa pag-uusap nila ng kanyang ama kanina. Ipinaliwanag ni Akiseda ang direksyon patungo sa isang sweet spot na walang ibang nakakaalam para masiyahan ang mga lovebird sa kanilang unang pagdiriwang ng magkasama. Ngunit nagulat si Azumi na ang kanyang nakakabagot na ama ay may ganitong mga sikreto, kaya tinanong niya kung paano niya nalaman ang tungkol sa sikretong lugar. Inamin ni Akiseda na ito rin ang lugar kung saan sila ni Mukoto ay nagsimulang magkagulo na likhain siya. Matapos marinig ang lahat ng ito, nahumaling si Shikimori sa pagkakita sa lihim na lugar, ngunit tumanggi si Azumi na pakawalan siya dahil masakit pa rin ang kanyang mga paa. Nagalit siya rito at nagpas siyang itabi ito para sa susunod na taon. Ngunit sinabihan siya ni Azumi na sumakay sa kanyang likod dahil gusto pa rin niyang siguraduhin na ang kanyang unang pagdiriwang ng paputok kasama siya ay hindi malilimutan. Habang buhat niya siya patungo sa lugar, tiningnan niya ang mga paputok na pumuputok na at nakaramdam ng init at panlalamig sa loob. Sa sumunod na sandali, napagtanto niya na kailangan ni Azumi na umakyat sa isang hagdan para makarating sa lugar. Kaya sinubukan niyang pigilan siya dahil malinaw na napakahirap nito para sa kanyang mga mahinang binti. Gayunpaman, iginiit ni Azumi na pumunta sa lahat ng dako at sinabing gusto lang niya itong makitang nakangiti. Pagdating doon, napagtanto ni Shikimori kung bakit hindi napigilan ng kanyang mga magulang ang kanilang sarili sa pagsesyon sa magagandang pagsabog na nagliliwanag sa kalangitan. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Azumi dahil sa pagpapabuhat niya sa kanya hanggang dito, ngunit inaangkin ni Azumi na ayos lang sa kanya at sinabing wala itong binabago sa paraan ng pagtingin niya sa kanya. Nang bigla niyang inamin na hindi niya siya tinanong noong nakaraang taon dahil nag-aalala siyang magmukhang isang desperadong talunan, inihayag ni Shikimori na umaasa talaga siyang magtatanong siya ng date dahil siya ang desperadong tao.
Pagkatapos ay sinabi niya na hindi mahalaga dahil sa wakas ay naranasan na nilang manood ng mga paputok ng magkasama. Matapos magpasya si Azumi na buhatin siyang muli pababa, ngunit sa pagkakataong ito ay muling nabuhay ang kanyang malas at muntik na silang dalawa ay ipadala sa isang one-way trip patungo sa kabilang buhay. Mabuti na lang at iniligtas sila ni Akiseda at inihayag na pinapanood niya sila ni Mukoto upang matiyak na perpekto ang kanilang unang date sa festival. Dahil dito, inalok nila ang mga lovebirds ng sasakyan pauwi dahil maaaring mabali ang mga tuhod ni Azumi sa susunod na susubukan niyang buhatin si Shikimori sa kanyang likod. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula ang isang bagong termino, ngunit ang lahat ay halos nahuhumaling sa paghahanda para sa isang festival. Natagpuan ni Azumi ang kanyang sarili sa grupo na responsable sa paggawa ng mga costume. At matapos makitang nagkakasiyahan si Shikimori kasama ang mga lalaki sa grupo nito, natatakot siya na baka nakahanap na ito ng mas gwapong kapalit niya. Naalala niya na iba pala ang mga bagay-bagay noong nakaraang taon dahil nasa iisang grupo sila at madalas silang nag-uusap. Sa huli, nagpasya siyang makisama sa mga babae sa grupo niya at nagsimulang magsaya sa proseso. Gayunpaman, si Shikimori, na ngayon lang nakapansin kay Azumi, ay nagalit dahil tila hindi man lang niya napansin ang pagkawala nito. Nang sandaling iyon, pumasok si Nico kasama si Inuzuka, na nakita ang galit sa mga mata ni Shikimori at natatakot na baka may ginawa itong nakakainis sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay nagsimula na ang festival, at nang dumating si Azumi sa pasukan ng paaralan, binigyan siya ng isang card na may numerong 44 at nag-alala dahil palagi niya itong tinatrato na parang malas niyang numero. Matapos magulat na gumagamit pa rin sila ng laro mula noong nakaraang taon, pumasok siya sa loob at umaasa na ang kanyang kasuotan ay sapat na upang maibalik ang lahat ng aura na nawala sa kanya nitong mga nakaraang panahon. Sa kasamaang palad, literal na kinasusuklaman ito ng lahat at sinabihan siyang alisin ito dahil mas maganda ang makita ang kanyang hindi gwapo na mukha. Bagamat itinuturing niya ang kanilang mga pang-iinsulto bilang biro at halos hindi niya sila pinansin, hindi maalis ni Shikimori ang kanyang kawalan ng seguridad. Kaya, pinuri siya ni Azumi sa Alice in Wonderland na suot niya. Gumanti rin siya ng pabor upang matulungan siyang maging mas maayos ang kanyang hitsura. At ilang minuto lamang ang lumipas, lahat sila ay pamwesto sa kani-kanilang mga club. Natanggap ni Azumi ang papel ng waiter, ngunit tulad ng kanyang kinatatakutan kanina, mabilis siyang naabutan ng malas nang dumulas siya sa isang napkin. Mabuti na lang at naroon si Shikimori upang iligtas siya mula sa malaking kahihiyan. Kinabukasan, sinabihan si Azumi na asikasuhin ang library. At nang mapagtanto niyang may ibang nakatalaga rin doon, nagsimula ang kanyang social anxiety dahil baka isa itong ganap na estranghero. Ilang minuto ang lumipas, nakita niya si Kameya at halos mawala ng malay sa tuwa bago niya ipahayag kung gaano siya kasaya na makatrabaho ang isang taong kakilala niya. Ibinahagi rin ni Kameya ang ganitong kasabikan, at habang pinagsasama-sama nila ang mga istant, naalala ni Azumi kung paano sila unang nagkakilala noon. Nakilala lang niya ito dahil kasama ito sa komite ng library. Ang katotohanan na siya rin ang pinakamahusay na manlalaro sa volleyball team ay lalong nagpahirap para sa isang mababang grade na talunan na tulad niya na makasama sa iisang silid, ngunit si Kameya ay sobrang kalmado sa paligid niya at tinulungan siyang matutong makipag-usap sa mga babae nang hindi nag-aalangan. Habang patuloy silang nag-aayos sa mga istant, tinanong ni Azumi kung ano ang ginagawa niya para sa festival. At matapos sabihin ni Kameya na nagtatrabaho rin siya sa isang bagay, tinanong niya kung paano nabubuhay ang kanyang mga kaibigan nang wala siya. Inamin niya na halos nagmamakaawa na lang sila sa kanya na manatili, pero mas gusto niya ang katahimikan sa library. Dahil dito, naalala niya na sikat din siya sa mga nakababatang atleta sa torneo. At matapos niyang tanungin ito, ipinaliwanag ni Kameya na sila ang pangunahing dahilan kung bakit lagi siyang tumatakas papunta sa library. Mahigit isang taon na ang nakalilipas, nang dumating si Azumi sa kanyang unang araw sa pagtatrabaho sa isang library, nagsimula siyang mag-alangan dahil hindi kaya ng kanyang utak ang makasama ang isang kasing ganda ni Kameya. Napansin niya ito matapos niyang iuntog ang kanyang ulo sa isang mesa, ngunit sanay na siya sa mga simpleng bagay na hindi niya maintindihan at ipinaalala sa kanya na nasa parehong baitang sila kaya magpapakalma lang siya. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Azumi na makipag-usap ng regular sa kanya, at nagsimula na rin siyang masiyahan sa kanyang piling.
Sa kasalukuyan, tinanong lang ni Kamea si Azumi kung bakit parang ibang-iba siya kaysa noong unang araw na nagkita sila. Ngunit nalito siya at tinanong kung ano ang kakaiba sa kanyang pag-uugali. Sinabi ni Kamea na tila hindi na siya gaanong kinakabahan kapag kasama niya ito. Marahil dahil sa wakas ay nakakuha na siya ng backshot mula sa kanyang kasintahan. Ikinagulat ito ni Azumi dahil inakala niyang hindi pa niya alam, ngunit ipinaliwanag niya na ikinwento sa kanya ni Nico ang lahat tungkol sa kwento ng pag-ibig nito kay Shikimori. Nang tanungin niya kung paano niya nakumbinsi ang isang magandang tulad niya na makipag-date sa kanya, tinanong ni Azumi kung bakit niya gustong malaman, ngunit ang tanging sinabi ni Kamea ay chismosa lang siya. Bigla na lang, itinulak niya ito sa pader at inamin na interesado siya kay Shikimori. Ngunit lalo itong nakalito kay Azumi dahil ngayon ay tila gusto ng kanyang karaniwang hindi mahilig sa away na gamitin ang pamamaraan ng gunting kay Shikimori. Kasabay nito, naipost ang mga pares ng magkapareha. Kaya pumunta si Shikimori para tingnan at nawala ang kanyang pag-asa dahil si Azumi ay ipinaraise sa ibang tao. Nalito si Nico sa biglaang galit na ito at hindi maintindihan kung bakit ito naging malaking bagay. Kaya ipinaliwanag ni Hashimitsu na ang laro ng pagpapares ng magkapareha ang talagang paraan kung paano nagsimula ang pakikipag-date ni Shikimori at Azumi. Nang sandaling iyon, nagpa siya si Shikimori na hanapin ang taong ipinaraise kay Azumi para makapagpalitan ito ng numero. Samantala, tinatanong pa rin ni Kamea si Azumi tungkol sa relasyon nito kay Shikimori, kaya nagpa siya siyang ikwento ang buong kwento. Noon, kakapareha lang nila noon, at natural lang na walang ideya si Azumi kung ano ang gagawin, kaya iminungkahi niya na maglakad-lakad sila. Nang sa wakas ay nakahanap sila ng photo booth para sa mga magkapares, nagpa siya si Shikimori na umakto na parang lalaki ng relasyon at humingi ng litrato kasama niya. Agad na pumayag si Azumi, ngunit nang mapagtanto niyang naiwala niya ang kanyang card, nadurog siya. Muling ginamit ni Shikimori ang kanyang perpektong gumaganang utak at sinabing maaari na lang silang bumalik sa kanyang mga dinaanan ng magkasama, ngunit iginiit ni Azumi na walang saysay iyon dahil hindi niya na nahahanap ang kanyang mga gamit matapos itong mawala. Matapos siyang hikayatin ni Shikimori na subukan muli, gumugol sila ng maraming oras sa paghahanap nito at kalaunan ay kinailangan nilang bigyan siya ng bagong card para lang makapagpakuha sila ng litrato ng magkasama. Dahil dito, napagtanto ni Azumi na si Shikimori lang ang para sa kanya, kaya naglakas loob siyang yayain itong lumabas. Matapos marinig ang lahat ng ito, inamin ni Kamea na ito ang pinakamagandang kwento ng pag-ibig na narinig niya habang nanatiling walang kamalayan sa katotohanan na siya ang ipinaraise kay Azumi. Ilang minuto ang lumipas, napadpad si Kamea sa isang panaginip tungkol sa kanyang buhay pag-ibig na wala naman talaga. Sa kabila ng pagiging isa sa mga pinaka-inaasam na babae, ang tanging gusto niya ay ang lalaking halos hindi tumutugon sa kanyang perpektong mukha. Gayunpaman, bago pa niya magamit ang kanyang mga alindog upang nakawin ang puso ni Azumi magpakailanman, sumugod si Shikimori gamit ang kanyang kulay rosas na buhok at ginawa ang matagal na niyang iniisip. Nawalan ng ibang pagpipilian, tinanggap ang kanilang pag-ibig ng may pilit na ngiti, ngunit patuloy na umaasa na makakahanap siya ng swerte sa kanya. Bumalik sa kasalukuyan, ikinwento niya kay Azumi ang tungkol sa isang bagong pelikulang romance upang makuha ang kanyang mga saloobin, ngunit hindi pa ito napapanood ni Azumi, kaya tinanong niya ang kanya. Sinabi sa kanya ni Kamea na ang mga pelikulang tulad niyan ay para sa mga walang pusong gustong-gusto na hindi kailanman kumikilos at nauuwi sa mga nabibigong pangarap at pagsisisi. Bago pa niya may tanong kung bakit ganito ang nararamdaman niya, dumating si Nico at hiniling kay Kamea na mag-usap sa labas. Pagdating doon, nakita niya si Shikimori, na nagtanong kung maaari silang magpalitan ng number card para makasama niya muli ang kanyang lalaki. Nagulat si Kamea dito, ngunit pagkatapos ipaliwanag ni Shikimori ang laro at kung paano niya gustong makasama si Azumi, madali niyang ibinigay ang kanyang card. Sa sumunod na sandali, lumabas si Azumi at nagulat nang makita si Shikimori. Sinabihan siya ni Kamea na magpahinga sa natitirang oras ng kanyang shift, ngunit tumanggi siya at sinabing hindi patas na iwan siyang mag-isa sa lahat ng trabaho. Ang pagkarinig nito ay naging dahilan upang biglang bumilis ang tibok ng puso ni Kamea, at madaling napansin ito ni Shikimori dahil pareho ang nararamdaman niya sa tuwing nagsasalita ito. Bilang resulta, nagpa siya sila ni Nico na manatili sa likod, at napansin niya kung gaano kakaiba ang kinikilos ni Kamea sa harap ng kanyang lalaki.
Maya-maya, lumabas si Azumi kasama ang mga babae, at bumalik din si Kameya sa kanyang klase, kung saan ang mga walang silbing otaku ay naghihintay na makita ang kanyang kagandahan. Halos hindi siya tumugon sa mga ito, syempre, dahil ang kanyang puso at kaluluwa ay pagmamay-ari pa rin ni Azumi. Matapos ang mahabang pag-iisip, umakyat siya sa bubong para linisin ang kanyang isipan at napagtanto na si Shikimori ay talagang matapang dahil lumipat siya para makipag-date sa taong gusto niya sa halip na mangarap tungkol dito at walang ginagawa. Sa sandaling iyon, dumating si Shikimori upang ibalik ang number card at casual na sinabi kay Kameya na alam na niya ang tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Azumi. Sa puntong ito, binalikan ni Kameya ang panahon kung kailan natamba ang isang bookshelf dahil sa malas ni Azumi. Habang inalok niya itong tulungan siyang magayos, nagpasalamat siya at tinawag siyang mabait para lamang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Ngunit ang simpleng papuri na ito ay nagdulot ng mga emosyong hindi pa naramdaman ni Kameya noon. Sa kasalukuyan, napagtanto niya ngayon na alam ni Shikimori ang tungkol sa mga damdaming ito, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi niya sinusubukang makipagkamay or sabihin sa kanya na lumayo kay Azumi. Sa kabaligtaran, sinabi niya kay Kameya na isa siyang mabuting tao para magkaroon ng damdamin para sa sagisag ng malas. Sinabi ni Kameya na hindi niya kailanman plinano na ibunyag ang kanyang nararamdaman kay Azumi or sa kahit kanino dahil kahit na inaabangan niya ang makita ito araw-araw, alam na niya na ang puso nito ay pagmamay-ari ng iba. Matapos niyang mangakong lalayo at sabihing ang pakikipagkaibigan niya rito ay isang pagkakamali rin, pinunit ni Shikimori ang card na parang walang kahulugan. Bago pa man makapagtanong si Kameya kung bakit, niyakap siya ni Shikimori at sinabing walang masama sa pagkakaroon ng nararamdaman para sa isang tao, kahit na ang taong iyon ay ang kanyang lalaki. Agad na bumuhos ang luha ng marinig habang si Kameya ay humagulgol sa mga bisig ni Shikimori. Matapos panasan ang luha, sinabihan niya si Shikimori na bumalik sa kanyang lalaki dahil malamang ay nababaliw na ito sa paghahanap sa kanya. Habang pabalik sa loob si Shikimori, pinanood siya ni Kameya at naalala ang mga naramdaman niya noong una silang nagsimulang mag-date. Ngunit sa pagkakataong ito, masaya siya na may isang tulad ni Shikimori na nakikipag-date kay Azumi. Kinabukasan, kinabahan si Azumi dahil nakakuha siya ng regalo para kay Shikimori bilang regalo sa anibersaryo, ngunit wala siyang ideya kung magugustuhan ito ng babae. Matagal ng panahon sa paaralan, nasiyahan sila sa huling araw ng mga aktibidad sa pista bago nagkaroon ng after party upang ipagdiwang ang mga klase na nakalikom ng pinakamalaking halaga ng pera. Hindi ikinagulat ng sinuman, ang grupo ni Azumi at Inuzuka ay napunta sa huling pwesto. At habang umiiyak sila sa mga bisig ng isa't isa, pinanood sila ng mga babae ng may awa. Nang sandaling iyon, tinanong ni Nico at Hashmitsu si Shikimori tungkol sa mga larawang kinuha niya para sa laro ng magkasintahan, ngunit sinabi niyang nawala na niya ang mga ito. Pagkatapos ay tinanong ni Nico kung kailan siya nagsimulang mawalan ng mga bagay tulad ng kanyang walang kaalam-alam na kasintahan, at habang nagpapaliwanag siya, narinig ni Azumi ang pangalan nito at nagtaka kung ibinubunyag ni Shikimori ang kanyang mga sikreto. Matagal nang lumipas, inimbitahan niya ito sa isang parke at ibinigay ang regalo. Inaasahan niyang kamumuhian niya ito, ngunit matapos makitang lumiwanag ang mga mata nito, inalok niya itong tulungan na isuot ito. Pumayag siya at mas lalong namula nang gumalaw ito sa likuran niya para isuot ang kwintas. Gayunpaman, nang sabihin niyang gusto niyang manatiling magkasama magpakailanman, naging emosyonal si Shikimori at sinabing malaki na ang ipinagbago niya mula noong una silang nagsimulang mag-date. Matapos ding maalala ang pag-amin ni Kameya, inamin niyang natatakot siyang baka gusto siya ng ibang mga babae kung patuloy siyang magiging mabait at kahanga-hanga sa lahat. Matapos niyang sabihin sa kanya na huwag nang magbago, sinabi ni Azumi na huli na ang lahat dahil nagbago na siya at lahat ng ito ay dahil sa kanyang pagmamahal. Pagkatapos ay tinanong niya kung hindi na siya nito pinagkakatiwalaan, at agad itong nagsabi ng oo. Kaya, sinabihan niya itong mas magtiwala pa sa kanya dahil siya lang ang gusto niya. Dahil dito, nawala ng kontrol si Shikimori sa kanyang emosyon, ngunit tumigil siya sa pagiging malungkot at nangakong ipaglalaban siya kahit na gusto ng buong mundo ang kanyang joystick. Dahil doon, naghanda na silang umalis, ngunit pinahinti siya ni Shikimori at hinaplos ang kanyang buhok pabalik upang ipaalala sa kanya na nakikipag-date ito sa pinakamaganda na babae sa planeta.
Pagkalipas ng ilang araw sa paaralan, pumasok si Inuzuka sa klase at nakita si Nico na labis na nalulungkot dahil sumama ang pakiramdam ni Azumi at hindi nasasama. Matapos nilang sabihin sa kanya, sinabi niyang alam na niya dahil tinawagan siya ni Azumi at hiniling na kumuha ng dagdag na tala. Sa sandaling iyon, nagalit si Shikimori dahil dapat sana ay humingi si Azumi ng tulong sa kanya. Napansin ito ni Inuzuka at nalito dahil nakikita na niya ito bilang isang karibal, na walang saysay dahil malinaw na mahal niya ang mga hopya. Ilang sandali pa, tinanong niya ang mga babae tungkol dito, ngunit wala rin silang ideya kung bakit siya tinatrato ni Shikimori ng malupit dahil hindi ito nagpakita ng selos noong naging magkaibigan sila ni Azumi. Dahil dito, naisip ni Inuzuka na kinamumuhian niya ang kanyang kutob. Ngunit nagpa siya si Nico na ikwento sa kanya ang tungkol sa minsang pagkakataong sinabihan siya ni Shikimori. Tila nagseselos siya na si Azumi ay may matalik na kaibigan gayong siya lang ang kailangan niya. Gayunpaman, iginiit ni Nico na hindi siya galit sa kanya at sinabing nagseselos lang siya. Pagkatapos ng klase, sinabi ni Shikimori na gusto niyang sumama kay Inuzuka dahil pupunta ito sa bahay ni Azumi. Nagulat si Inuzuka dito, ngunit pumayag siya para maiwasan ang magmukhang kainahinala. Habang palabas silang dalawa, sinabi ni Nico kay Hashimitsu na may gagawin siya at nagmakaawa sa kanya na sundan sina Inuzuka at Shikimori dahil may mangyayari sa kanilang dalawa. Pagkalipas ng ilang minuto, hiniling ni Shikimori kay Inuzuka na lumiko sa isang lokal na tindahan upang makabili sila ng mga gamot at treat para kay Azumi. Pagpasok niya, nalito siya sa lahat ng mga pagpipilian, kaya si Inuzuka ang pumalit at tinulungan siyang pumili ng perpekto para kay Azumi. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pamimili ng mga treat. At pagkatapos din siyang tulungan nito, bigla niya itong tinawag na bro. Sandali munang pinoproseso ni Inuzuka ang narinig niya ngunit nang tanungin niya kung bakit niya ito tinawag na bro, tumakbo ito palayo para itago ang kanyang kahihiyan. Pagkatapos mabayaran ang mga treat, binigyan niya si Inuzuka ng ilan, at nagulat siya na binigyan niya ng sapat na atensyon ang mga ito para malaman ang uri ng treat na gusto niya. Maya-maya ay nagsimula silang lumabas para lang makasalubong si Hashimitsu, na casual na umamin na sinusubaybayan niya sila bago sinabing alam niya kung bakit malamig ang pakikitungo sa kanya ni Shikimori. Ipinaliwanag niya na si Inuzuka ay kamukha talaga ng kanyang malayong nakatatandang kapatid, ngunit ayaw maniwala dito ni Inuzuka hanggat hindi niya nakikita ang ekspresyon sa mukha ni Shikimori. Medyo natuwa siya dahil masasabi na niya ngayon na hindi naman siya lubos na kinamumuhian ni Shikimori. Pagkalipas ng ilang araw, pumasok si Shikimori sa isang bookstore kasama si Nico at natigilan sa gulat nang makita nila si Kameya. Natigilan si Shikimori, hindi niya maisip ang susunod niyang gagawin, habang dumiretso si Nico kay Kameya para bumati. Pagkatapos ay niyaya niya si Kameya na sumama sa kanila para sa isang espesyal na date ng babae. Ngunit nang pumayag si Kameya, napaisip si Nico kung nasa panaginip ba siya dahil hindi kailanman pumayag si Kameya na lumabas kasama niya. Habang tumatagal ang araw, nagsaya sila ng husto. At nang tumakas si Nico para sa isang banyo, hiniling siya ni Kameya kay Shikimori gamit ang isang claw machine. Matapos ipaliwanag ng detalyado ni Shikimori, nabigo ang kanyang mabagal na utak na makuha ang kasanayan, kaya't si Shikimori ang pumalit at madaling nanalo ng isang bundok ng mga regalo. Pagkatapos ay sinubukan niyang ibahagi at iginiit ng sabihin ni Kameya na dapat niyang itago ang kanyang mga panalo. Ang pagiging maayos ng pakikitungo ng babaeng nakikipag-date sa kanyang crush ay nagpapasiklab ng apoy sa puso ni Kameya at ginagawa siyang nahuhumaling sa pagbabayad ng kabaitan ni Shikimori. Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Nico at inakala niyang niloloko siya ng mga mata nito dahil si Kameya, ang pinaka-anti-social na babae sa paaralan, ay talagang nagsasaya. Ilang beses na niyang sinubukang makipag-hangout sa kanya noon, at kalaunan ay kinailangan pang sabihin ng ibang mga babae sa kanya na walang saysay ito dahil gusto lang ni Kamiya na mapag-isa. Lumipas ang ilang oras, napadpad sila sa isang basketball court at nagpas siyang magpalipis ng kaunting oras hanggang sa dumating ang dalawang walang silbing side character at sinabing wala talaga silang palag sa court. Pumayag ang mga babae na iwasan ang anumang drama. Ngunit hinamon sila ng mapupungay na labi ng babae at ng kanyang matalik na kaibigan sa isang laro upang magpas siyang karapat-dapat sa court. Muli, sinubukan nilang balewalain ito, ngunit matapos silang tawagin ng mga babae na hindi maganda,
nagpa siya sina Shikimori at Kameiya na pumayag habang si Neko ay nag-alok na maging referee. Ilang sandali pa, sinimulan na nila ang laro. Madaling nakascore sina Shikimori at Kameiya nang hindi pinagpapawisan habang ang mga babae ay natagpuan ang kanilang mga sarili na masyadong mahina para gumalaw. Sa huli ay tinanggap nila ang kanilang sariling kahinaan at nagmakaawa sa mga babae na mag-selfie para maging magkaibigan silang lahat. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa pag-uwi, at ginamit ni Kameiya ang pagkakataong ito upang tanungin si Shikimori kung maaari ba talaga silang maging magkaibigan. Madaling pumayag si Shikimori, at napangiti ito kay Kameiya. Ngunit itinuro ni Nico ang katotohanan na ibang-iba ang kanyang kinikilos kaysa sa anti-social loner na kilala ng lahat. Kinilala ito ni Kameiya at humingi ng tawad sa palagi niyang pagtanggi sa kanya. At dahil dito, nakita siya ni Nico sa ibang pananaw, kaya tinawag niya itong mabait na tao. Napangiti si Kameiya dahil ang huling taong nagsabi niyan tungkol sa kanya ay nagpapabilis pa rin ng tibok ng kanyang puso. Sa sumunod na sandali, sinabi ni Nico na gusto niyang matuto ng higit patungkol sa kanya dahil ngayon lang sila naging magkaibigan. At matapos matiyak na ayos lang si Kameiya dito, humingi siya ng paborito niyang merienda. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Kameiya na creamy sausages pala iyon at sa una ay inakala ni Nico na ang tinutukoy niya ay ang joystick sa mga pantalon. Matapos mapagtanto ang ibig sabihin ni Kameiya, tinanong ni Nico kung alam niya ang tungkol kay Azumi at sa relasyon nito kay Shikimori. Natural lang na medyo naiiba ang reaksyon ni Kameiya sa tanong na ito, at napansin ito ni Nico. Kaya, nag-isip muna siya sandali bago tinanong si Kameiya kung sino ang taong responsable sa biglaang pagbabago ng kanyang ugali. Matapos tumanggi si Kameiya na sabihin kung sino ang taong iyon at ipinaliwanag na lang na tinuruan nila siyang tumigil sa pamumuhay ng walang kasama, medyo naging emosyonal si Nico at sinabing lagi niyang nakikita na hindi gusto ni Kameiya ang paraan ng pagtrato sa kanya ng lahat, na parang isang itinakwil. Inamin din ni Kameiya na gusto niyang makipag-ugnayan sa mga tunay na mabubuting tao tulad nila, kaya nagpa siya si Neko na magtuon sa pagbuo ng isang kamanghamanghang pagkakaibigan. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimulang maghanda ang buong paaralan para sa taunang pagdiriwang ng palakasan. Sa klase ni Azumi, sinabi ng guro na oras na para pumili ng mga mananakbo para sa relay race, kaya pumila ang lahat para bumunot mula sa isang lottery box. Agad na nagsimulang manalangin si Azumi na sana ay bumagsak siya at mapili para sa isang madaling sport. Ngunit alam na ng lahat na malapit na niyang maranasan ang pang-araw-araw na dosis ng malas. Gaya ng inaasahan, napili siya para sa relay, ngunit si Hoshimitsu ang sumunod at pinuri pa ng mas matindi kaysa sa ginawa niya dahil ayaw na ayaw nito sa pisikal na aktibidad. Matapos din malasin, napahagulgol siya at binasa si Azumi ng kanyang mga luha habang ginagamit ni Shikimori ang kanyang alindog upang kumbansihin ang isa pang kaklase na isuko ang kanyang pwesto sa relay team. Dahil dito, nagsimulang mag-alala ang lahat para kay Azumi dahil ang kanyang pag-ibig ay unti-unting naging obsesyon na sa tatlong miyembro. Hiniling ng guro sa dalawa pang iba na magboluntaryo rin para sa team. Kaya, inalok ni Inuzuka na sumama sa kanila. Nang tanungin ni Azumi kung bakit, sinabi niyang magiging masaya ang pagtakbo kasama ang kanyang mga kaibigan. Kaya, nagpa siya rin si Nico na sumama sa team dito. Sinubukan ni Shikimori na sabihin kay Azumi na ang karera ay tiyak na magiging masaya, ngunit tuluyan niya itong hindi pinansin upang pasalamatan si Inuzuka sa pagsali sa koponan. Pagkatapos ay sinabihan ni Nico si Shikimori na subukang magpaganda habang si Azumi ay talagang nagbibigay pansin sa kanya. Pagkatapos, nagpulong sila ng koponan upang pag-usapan ang mga kalakasan at kahinaan ng bawat isa. Agad na sinimulan ni Hoshimitsu ang laro sa pamamagitan ng pagpapaalala sa lahat na ang kanyang mga binti na kasing laki ng kasiyahan ay dinisenyo lamang para sa paglalakad. Matapos sabihin din ni Azumi na malamang na siya ang magiging pinakamasamang mananakbo sa koponan, sinabi ni Hoshimitsu na walang saysay ang pagsisikap na manalo at inamin na mas maganda ang pakiramdam dahil isa rin si Azumi na talunan tulad niya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Inuzuka na ang tanging problema ni Azumi ay ang kanyang malas dahil isa talaga siyang napakabilis na mananakbo. Agad na muling pinanangkitan ni Hoshimitsu ang kanyang mga mata at tinawag si Azumi na isang traidor. Sa puntong ito, sinubukan ni Shikimori na pasiglahin ang kanilang loob sa pamamagitan ng isang pep talk,
ngunit naunahan siya ni Inuzuka dito habang nilalabanan ni Shikimori ang pagnanais na iikot ang kanyang ulo na parang isang kwago sa gabi. Sinabihan sila ni Nico na subukan lang nilang magsaya dahil baka wala na silang pagkakataong makasama sa iisang koponan sa ganitong pagdiriwang. Di nagtagal pagkatapos nito, nagpa siya silang magsimulang magsanay, at lahat maliban kay Hashmitsu ay natuwa dahil alam na niya na walang saysay ang pagsasanay sa isang grupo ng mga kulang sa talento. Gayunpaman, sinimulan nila ang sesyon ng pagsasanay, at pagkatapos ng ilang minutong pagtakbo na parang buntis na bangkay, sa wakas ay ipinasa ni Hashmitsu ang baton kay Izumi. Gayunpaman, pagkatapos ng isang hakbang, nakatulog ang mga binti ni Izumi at pinabagsak siya sa lupa, na walang nakakagulat. Habang iniisip ni Hashmitsu na sumuko, muling tumayo si Izumi at nagpatuloy sa pagtakbo. Kaya, nagsimula siyang maging mas positibo tungkol sa kanilang mga pagkakataon. Ilang minuto ang lumipas, pinagsisihan niya ang pagpayag na sumali sa koponan dahil malapit nang sumabog ang kanyang mga baga, pati na rin ang kay Izumi. Sinabihan sila ni Inuzuka na huwag mag-alala dahil ang bilis nito ay kaparehas ni Nico at ang atletikong kakayahan ni Shikimori ay dapat sapat na upang pamunuan ang kanilang koponan sa tagumpay. Ang makita silang tatlo na umaarte na parang walang nangyari ay nagpaisip kina Izumi at Hashmitsu na marami pa silang kailangang gawin. Pagkalipas ng ilang oras, umalis si Inuzuka kasama ang mga babae para mag-ensayo para sa iba pang mga kaganapan, ngunit hiniling ni Izumi kay Hashmitsu na manatili sa kanya upang makapag-ensayo sila ng kaunti pa. Ipinaliwanag niya na maaaring makatulong ito sa kanila na gumaling, at nakakagulat na pumayag ang babae. Kaya, ginugol nila ang natitirang bahagi ng gabi sa pagpupersinge ng kanilang mga katawan hanggang sa pinakamataas na antas. Pagkatapos, nagpasalamat si Izumi sa kanya sa pagpayag na mag-ensayo kasama niya, at pagkatapos sabihing walang problema, ipinaliwanag ni Hashmitsu na hindi niya talaga ito ginagawa para sa kanya. Matapos aminin na mas gusto niya ang mga aktibidad na mababa ang pagsisikap, sinabi niya na ang tanging dahilan kung bakit siya nagsusumikap ng ganito ay dahil magiging isang di malilimutang karanasan ito, tulad ng sinabi ni Nico kanina, at ayaw niyang siya ang magdismaya sa kanilang mga kaibigan. Ilang araw pagkatapos nito, nagsimula ang pagdiriwang, at kinabahan si Izumi dahil ang lahat ng kanilang karagdagang pagsasanay ay maaaring sapat pa rin upang talunin ang mga pro-runner. Matapos tingnan si Hashmitsu at mapagtanto na nawala na ang sigla niya noong isang gabi, nag-alala siya at nag-isip ng paraan para pasayahin ito. Gayunpaman, tinawag siya para sa unang laro na tinatawag na labanan ng mga kabalyeriya, at natuwa si Shikimori na makita siyang gumaganap bilang isang kabayo kasama si Inuzuka dahil sa palagay niya ay wala itong sapat na lakas para suportahan ang ibang tao. Sa kasamaang palad, kahit na matapos ang lahat ng kanyang paghiyaw at pananabik, muling dumating ang malas ni Hashmitsu at natalo ang kanilang buong koponan. Matapos ang kanyang nakakahiyang pagkabigo, naghanda si Hashmitsu para sa kanyang laro ng paghagis ng bola at nawalan ng lakas ng loob bago pa man magsimula dahil lahat ay nakatitig sa kanya, iniisip kung paano niya planong manalo gamit ang mga brasong ito habang ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nabigong may pasok ang kanilang mga bola sa net. Hindi niya masyadong pinaganya ang pag-iimpake ng mga bola hanggat kaya ng kanyang maliliit na braso bago ito ihagis sa ere. Agad na sinabi ni Inuzuka na hindi iyon makakapasok, ngunit ang kanyang mga bola ay patuloy na lumilipad ng mabagal at nakapasok sa net, na ikinagulat ng lahat. Nang sandaling iyon, narinig ni Hashmitsu ang iba pang miyembro ng grupo na naghihiyawan para sa kanya at nagpas siyang makipagsabayan sa unang pagkakataon. Pagkalipas ng ilang minuto, ang kanyang mga haters ay nagiba mula sa pag-uuyam sa kanya patungo sa pagtataka kung paano niya natalo ang kanyang mga kalaban ng madali. Sa kasamaang palad, ang kanyang mahinang tibay ay nagdala sa kanyang koponan sa pangalawang pwesto. Habang tinutokso siya ni Inuzuka dahil sa labis na pagsisikap, pinuri siya ni Shikimori sa pagseryoso sa laro, at nagsimulang mapagtanto ni Hashmitsu na hindi naman masama ang pagsusumikap. Pagkatapos ay nagpasya siyang ilaan ang lahat ng natitirang enerhiya niya sa relay race. Pagkalipas ng ilang minuto, naghanda sila para sa karera, ngunit sina Inuzuka at Nico, at higit sa lahat, ay nag-aalala tungkol sa katotohanan na maaaring harapin muli ni Izumi ang halaman sa lupa. Sa kabilang banda, nag-aalala pa rin si Hashmitsu na hindi siya magiging sapat na mahusay. Kaya, hinawakan ni Shikimori ang kamay niya at sinabing kinakabahan din siya.
Alam na ni Hashimitsu na kasinungalingan ito dahil ang mga atletang kasing level niya ay hindi kailanman nakakaramdam ng pagkabalisa, ngunit itinuturing niya ito bilang paraan ni Shikimori para gumaan ang kanyang pakiramdam. Ilang sandali pa, lahat sila ay pamwesto at nakinig sa senyales bago umalis si Nico at madaling makarating sa unang pwesto. Sa kasamaang palad, si Hashimitsu at ang kanyang maliliit na binti ang sumunod. At gaya ng inaasahan, mabilis siyang nawalan ng kalamangan at napunta sa huling pwesto. Ang mas malala pa, nagsimula siyang mawalan ng lakas ng binti at matamba. Ngunit nang magsimulang tawagin siya ni Azumi, nagpa siyang lapitan siya kahit ano paman. Sa sandaling ibigay niya ito, umalis si Azumi at nagdasal na sana ay malampasan niya ang kanyang malas. Ngunit mabilis itong nahabol at agad na napunit ang kanyang sapatos. Nagsimulang gumapang ang pagdududa sa kanyang isipan, ngunit matapos maalala kung gaano siya kahirap magsanay kasama si Hashimitsu, nagpatuloy si Azumi gamit ang kanyang medyos at iniwan ang lahat na walang masabi. Ilang sandali pa, narating niya si Shikimori nang hindi nadapa, at agad nitong pinaandar ang kanyang Nitro Boost upang mabawi ang lamang na nawala sa kanila ni Hashimitsu. Habang mabilis siyang tumatakbo sa kompetisyon na parang flash na nakainom ng bawal na gamot, lahat ay nasa sabik na panoorin ang kanyang pagganap, ngunit natakot si Inuzuka dahil kailangan na niyang tapusin ang karera para sa koponan. Sa sandaling iyon, ibinigay ito ni Shikimori. Biglang sumugod si Inuzuka na parang walang malay na Zenitsu at pinanatili ang lamang hanggang sa finish line upang masiguro ang panalo para sa kanilang koponan. Sa puntong ito, tumakbo si Azumi kay Shikimori upang yakapin siya at sabihing siya ang pinakamagaling, habang sinusubukan niyang panatilihin ang kanyang katatagan. Pinanood ni Hashimitsu ang kanyang ngiti at natuwa na hindi siya sumuko. Ilang taon na ang nakalilipas, ginaising ni Mukoto si Azumi para sa isa pang regular na araw ng pasukan, kaya naghanda siya at mabilis na umalis ng bahay. Sa pagkakataong ito, hindi mahanap ng mga Diyos ng anime ang Truck-kun, kaya nagpadala sila ng bisikleta kay Azumi. Mabuti na lang at nakaligtas siya at pumunta sa nurse ng paaralan pagkarating niya sa paaralan. Matapos siyang gamutin at siguraduhing wala siyang nawawalang mahahalagang organo, ipinaalala niya rito ang isang nalalapit na school trip at tiniyak sa kanya na naroon siya para protektahan siya kung sakaling bumalik ang kanyang malas. Pagkalipas ng ilang oras, ikinwento rin sa kanya ng kanyang mga kaklase ang tungkol sa school trip para malaman kung balak niyang sumama sa kanila. At pagkatapos niyang ipaalala sa kanila na isa lamang siyang kamalasan sa ganoong school trip, sinabi nilang wala iyon at hindi problema. Dahil dito, naisip ni Azumi na makakaligtas siya sa biyahe ng walang anumang problema hanggang sa ang isa sa kanyang mga kaklase ay magkaroon ng unang muntik ng masawi na karanasan habang pauwi. Agad na hinanap ni Bro ang pinakamalapit na templo upang magmakaawa sa mga Diyos para sa isang pahinga or kahit man lang ilang aksidente sa antas ng mga baguhan na madali siyang makakaligtas. Sa kasalukuyan, katatapos lang ni Azumi ng paaralan kasama si Shikimori at patuloy na nag-aalangan tungkol sa kung gaano kasarap sa pakiramdam na makasama ito. Pagkatapos ay nagpa siyang makipag-date muli dahil matagal na rin mula noong huli silang mag-date. Noong una ay iminungkahi niya ang isang spa date at pumayag si Shikimori dahil kailangan pa rin itong mag-relax, ngunit nagbago ang isip ni Azumi at sinabing mas makakabuti ang isang date sa amusement park. Pagkatapos ay nagpakita siya ng larawan ng isang magkasintahan na nagsasaya sa parke para kumbansihin ito. Ngunit ang tanging iniisip lang ni Shikimori ay kung paano niya muling magagawa ang kiss na iyon kasama si Shikimori. Pagkalipas ng ilang araw, nagpa siya si Shikimori na mamili at sumakay kasama si Fuji, ngunit iniwan niya ito pagkarating nila sa mall dahil ayaw pa rin niya sa mukha nito. Agad niyang hinanap ang pinakamagandang tindahan ng mga magagandang damit para sa mga babae, ngunit nauwi sa alitan dahil hindi niya mapagdesisyonan kung alin ang magpapaangat sa joystick ni Azumi sa kanilang date. Kalaunan, nagpa siyang umalis ng walang dala at natagpuan si Fuji na napapaligiran ng mga desperadong babae na nag-iisip na isa siyang gwapong lalaki dahil lamang sa biniyayaan siya ng mukha ng isang anghel. Matapos mapagtanto na ang kanyang kapatid ay walang read skill at malapit nang mawalan ng pangalan ng pamilya kung patuloy na mag-uusap ang mga babae, sumugod si Shikimori upang iligtas siya at pinaniwala ang mga babae na siya ang kanyang kasintahan. Dahil dito, nahiya si Fuji na kinailangan niyang tumulong sa kanya. At agad siyang pinaglaruan ni Shikimori dahil sa pagiging isang lalaking hindi marunong umarte sa mga babae.
Noong unang panahon, nagsasanay din siya sa isang karate dojo kasama niya. At nang magsimula siyang maging mas mahusay kaysa sa ilang mga lalaki roon, tinutokso siya ni Fuji at madalas na tinatawag ang mga pangalan para lang makuha ang reaksyon niya. Pagkatapos ng isa sa kanilang mga sesyon ng pagsasanay, umuwi sila para makabili ng isang putahe na mukhang expired na pagkain ng aso mula sa kanilang ina. Gayunpaman, wala silang ibang magawa at kinain nila lahat. Pero pagkatapos, sinabi ni Fuji na ititigil na niya ang pagsasanay kay Shikimori. Tinanong ng kanilang ina kung gusto pa rin ba niyang umalis nang wala siya, at pumayag si Shikimori dahil nagsimula na siyang makipagkaibigan sa dojo. Natuwa ang kanilang ina dahil ito ang unang pagkakataon na nagdesisyon si Shikimori na gawin ang sarili niyang gusto. Sa paglipas ng panahon, mas gumaling pa si Shikimori at nakilala sa pagtulong sa mga mahihinang estudyante na harapin ang mga bully. Ganito nagsimulang mahumaling sa kanya ang isang simpleng tulad nila. Ngunit kapag sinasabi ito sa kanya ng ibang mga babae, halos hindi niya ito pinansin dahil wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig noon. Sa kalaunan, nakarating siya sa puntong sa wakas ay nakapag-sparring na siya kay Fuji at nasa sabik, iniisip na sa wakas ay matuturuan na niya ito ng leksyon. Ngunit inihagis siya ni Fuji na parang isang basang manika para ipaalala sa kanya na ito ang nagpakilala sa kanya ng martial arts. Habang naglalakad pa uwi, bigla niyang tinanong kung anong uri ng payong ang ginamit niya. At pagkatapos niyang sabihin na ito ay isang simpleng bagay tulad ng iba, nagalit siya dahil mayroon pa rin siyang pag-iisip na parang kawan. Bigla na lang siyang nagdesisyong tumigil sa pag-aaral ng karate, at nagalit ang babae dahil pinaghirapan niya ang pagiging kampyon. Sinabihan ni Fuji si Shikimori na maghanap ng isang bagay na mapaglilibangan niya sa halip na gawin lang ang anumang gusto niya or ng kanilang ina. Pagkalipas ng ilang araw sa klase, nasabik ang isang kaibigan ni Shikimori na magkwento tungkol sa isang romance manga na binabasa niya. Ngunit halos walang alam si Shikimori tungkol sa manga dahil paminsan-minsan lang niya tinitingnan ang nasa bahay na manga ni Fuji. Lalo lamang itong nagpasabik sa kanyang kaibigan na sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa romance manga, at binigyan pa niya si Shikimori ng kopya para basahin mamaya. Matagal ng panahon, napagtanto ni Shikimori na may higit pa sa buhay kaysa sa pakikipaglaban sa mga paisang lalaki sa isang dojo. Di nagtagal pagkatapos nito, nakipagkumpetensya siya sa isang karate tournament at nanalo. Ngunit pagkatapos noon, nagpasya siyang huminto at iniwan ang kanyang mga kaibigang karate upang hanapin ang tunay na pag-ibig. Una, pinagbuti niya ang kanyang hitsura at katawan. At pagkatapos ng ilang buwan ng pagtatrabaho, bumalik siya sa pag-aaral na parang isang bitag ng uhaw. Ang nasa isip niya lang ay maghanap ng lalaking mapagbibigyan ng lahat ng kanyang mga plot armor at doon niya unang nakita si Azumi. Nasa ilalim ito ng puno, nagmamakaawa sa janitor na tulungan siyang makakuha ng tiket na natangay ng hangin. Habang sinusubukan ng janitor na kumuha ng hagdan, nag-alok ng tulong si Shikimori at mahinahong umakyat para kunin ang kanyang tiket habang nagdarasal na sana ay hindi siya maapektuhan ng kanyang malas. Ilang araw pagkatapos nito, nagkita silang muli. Kaya, sinamantala ni Azumi ang pagkakataon upang lubos na pasalamatan siya sa tulong. Matapos din sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang masamang kapalaran, inamin niyang masaya siya na nagkita silang muli, at ito ang dahilan kung bakit bumilis ang tibok ng puso ni Shikimori. Ang kanyang perpektong mukha ay naging labis na mahirap hawakan sa puntong iyon. Kaya, sinubukan ni Azumi na tumakbo palayo, ngunit sinundan niya siya para tanungin ang kanyang pangalan. Pagbalik sa mall, inamin ni Shikimori kay Fuji na nahihirapan pa rin siya sa mga insecurities kahit na nakarating na siya sa ganito kalayo. Bago umalis, nakakita siya ng isang napakamahal na lipstick at nahumaling. Ngunit dahil hindi niya ito kayang bilhin, nagpa siya siyang umalis. Napagtanto ni Fuji na hindi siya gaanong naiiba sa maliit na Shikimori na palaging sumusunod sa kanya na parang tuta, kaya binili niya ang lipstick. Nang gabing iyon, natagpuan ito ni Shikimori kasama ang isang good luck letter mula kay Fuji at napagtanto niyang mayroon pa rin siyang lugar na nakalaan para sa kanyang puso. Kinabukasan, naghanda siya at ginamit ang lipstick bago lumabas upang makipagkita kay Azumi. Tulad ng dati, dumating si Azumi ng mas maaga kaysa sa kanilang napagkasunduan upang matiyak na hindi makakasagabal ang malas nito sa kanilang date.
Nang sa wakas ay dumating si Shikimori, muling nagtaka si Izumi kung paano niya nagawang makuha ang isang tao ng maayos kahit na siya ang may pinakamasamang kapalaran sa kasaysayan ng tao. Pagkatapos ay nagpasya siyang mag-focus na lang sa pakikasama sa kanya. Matapos nilang makita kung gaano kaganda ang parke, tinanong ni Shikimori kung alam niya kung saan unang pupunta. Kaya, dinala siya ni Izumi sa gift shop para bumili ng mga costume. Nang sinubukan niyang bigyan siya ng mga tainga ng kuneho, inamin niya na maganda ito, ngunit tumanggi siyang isuot ang mga ito dahil sa isang nakaraang karanasan. Pagkatapos ay sinabi niya na magiging maganda ito sa kanya, ngunit nagalit si Izumi dahil gusto niyang makita siyang suot ito. Dahil ayaw siyang bigin, nagpa siya si Shikimori na magsuot ng kapa, ngunit ang bungo ay nagpapaalala kay Izumi noong unang date niya sa pelikula kung saan muntik na siyang mawalan ng kontrol sa pantog. Gayunpaman, matapos ipaliwanag ni Shikimori kung paano siya nagmumukha ng isang madilim na prinsipe, nagpasya siyang ituon ang pansin sa kagandahan nito at tinanggap ito. Nang matapos iyon, tumungo sila sa atraksyon ng Sleeping Beauty at nagulat nang makitang may 70 minutong oras ng paghihintay. Ipinaliwanag ni Izumi na minsan ay umaabot ito ng hanggang 3 oras dahil isa pa rin itong bagong atraksyon na gustong makita ng maraming tao. Nang makapasok sila sa loob, nalito si Shikimori dahil wala siyang alam tungkol sa kwento ng Sleeping Beauty. Kaya, ikinwento ito ni Izumi sa kanya. Inamin niya na isa itong magandang kwento ng pag-ibig. At nang talks-on siya nito na hindi niya alam, ipinaalala niya sa kanya na ang mga kwento ng pag-ibig ay ang buong buhay niya noon. Nang tanungin ni Izumi kung mayroon siyang malaking pangarap sa buhay na plano niyang tuparin, ikinwento sa kanya ni Shikimori ang tungkol sa oras na una niyang natuklasan ang manga ng pag-ibig at nahumaling sa paghahanap ng tunay na pag-ibig. Matapos sabihin na ang pangarap niyang umibig, sinabi niyang natupad na ito dahil sa kanya. Matapos maguluhan dito, ipinagpatuloy ni Izumi ang pakikipag-usap sa kanya tungkol sa maraming bagay hanggang sa tuluyan na silang sumakay sa ride. Habang mabilis na nahumaling si Shikimori sa dula at napagtanto na hindi niya napanood ang isang pangunahing kwento ng pag-ibig, nawalan ng malay si Izumi dahil nababagot na siya sa pagdinig tungkol kay Sleeping Beauty. Ilang sandali pa, narating nila ang bahagi kung saan ginaising ng prinsipe si Sleeping Beauty sa pamamagitan ng isang kiss. Kaya, tumingin si Shikimori at napagtanto na siya ay nasa isang alternatibong bersyon ng kwento kung saan ang kanyang prinsipe ay isang tamad na nerd na hindi makaintindi ng kahit anong pahiwatig. Pagkatapos ng ride, iminungkahi ni Izumi na maghanap ng isang bagay na mas mabilis magsimula. Kaya, ginugol nila ang natitirang araw sa pagsubok ng maraming rides hanggat maaari. Pagkatapos ay nagsimulang maging positibo si Izumi dahil hindi pa siya nagkaroon ng kadate na ganito kaganda. Gayunpaman, nagbago ang sitwasyon nang makarating sila sa isang restaurant para kumain at nalaman nilang nagkamali ang kanyang reserbasyon. Habang inihahanda ni Izumi ang sarili para sa mas masamang balita, nagpa siya ang restaurant na bigyan sila ng pinakamagandang mesa doon, na karaniwang nakalaan para sa mga napakahalagang bisita. Malugod nilang tinanggap ang kilos, ngunit mabilis na nakaramdam ng kakaiba dahil pareho silang mukhang wala sa lugar. Lalo na ngang natatakot si Izumi na baka mapansin siya dahil nagbihis siyang parang construction worker noong araw ng kanyang pahinga. Mabuti na lang at mabilis na pinasaya ni Shikimori ang mood sa pamamagitan ng pagsasabi na dapat lang silang mag-focus sa isa't isa. Nang tanungin pa niya ito kung ano ang nakikita niya sa kanyang mga mata, naglaan si Izumi ng ilang sandali para kontrolin ang kanyang mga iniisip bago sinabing ang tanging nakikita niya ay ang kanyang sarili. Pagkatapos ay sinabi ni Shikimori na siya lang ang gusto niyang tingnan. Ngunit sa halip na hayaan siyang i-raise up siya ng madali, nagsabi siya sa pamamagitan ng pagsasabi na siya lang ang magandang taong gusto niyang tingnan. Pagkalipas ng ilang minuto, tinanong niya kung may iba pa siyang gustong gawin. Kaya nagtanong si Shikimori kung maaari nilang gawin ang ipinakita sa patalastas ng parke. Sa hindi malamang dahilan, umakto siyang parang isang malaking kaganapan, ngunit mahinahon na pumayag si Izumi at hiniling ang kanyang kamay. Nataranta siya, iniisip na sa wakas ay ibibigay na niya sa kanya ang kiss na pinapangarap niya, ngunit tinanong lang niya kung gusto niya siyang ihatid sa isang bagong lugar. Matapos maramdaman ang kanyang pagkalito, napagtanto ni Izumi na mali ang kanyang pagkakaintindi, kaya humingi siya ng tawad at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Shikimori na kalimutan na lang ito. Ngunit habang paalis sila,
Naalala niya ang nakitang eksena ng kiss mula sa patalastas at napagtanto kung gaano siya kawalang isip. Pagkalipas ng ilang minuto, sumakay sila sa isang bangka upang tamasahin ang magandang tanawin, ngunit nag-aalala pa rin ni Azumi sa katotohanan na gusto siyang ikis ni Shikimori. Matapos mag-isip ng solusyon, naalala niya na hindi pa sila nakapagpakuha ng litrato ng magkasama at nagpasya na simulan na iyon. Gayunpaman, nang umayos na silang dalawa sa picture, naputol ang kuryente at nakarinig sila ng isang anunsyo na nagpapaliwanag na babalik ito sa lalong madaling panahon. Sa una ay natarante si Azumi dahil nagbabangka sila sa madilim na lugar. Ngunit matapos hawakan ni Shikimori ang kanyang kamay, nakita nila ang isa pang magkasintahan na gumagamit ng kanilang flashlight. Kaya, binuksan rin ni Azumi ang kanyang flashlight. Matapos pag-usapan kung paano ito parang panaginip dahil pareho silang nag-iisa at walang gumagambala sa kanila, kinas ni Shikimori ang kamay ni Azumi. Muling natarante si Azumi at nag-isip kung paano tutugon dito. Ngunit matapos maalala ang araw na inamin ni Shikimori na natatakot siya sa kanilang relasyon, nagpasya siyang umakto na parang isang lalaki at yumuko para ikis siya sa pisngi. Sa sumunod na sandali, lumuhod siya. At pagkatapos sumama si Shikimori sa kanya, hinawakan niya ang mukha nito at sinabing hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pag-alis nito dahil gusto niya itong makasama habang buhay. Ilang segundo ang lumipas, bumalik ang mga ilaw, ngunit tumanggi si Shikimori na tumigil sa pagyakap kay Azumi at sinabing hindi pa siya handa na matapos ang gabi. Kinabukasan sa paaralan, nagtataka si Inuzuka kung bakit kinikilig si Azumi at sinubukang magtanong, ngunit halos hindi siya marinig ni Azumi dahil sa paulit-ulit na pag-iisip tungkol sa kiss kagabi. Kasabay nito, tinanong ni Naniko at Hashmitsu si Shikimori kung bakit kakaiba ang kilos niya buong araw, ngunit sinabi niyang wala naman itong problema. Gayunpaman, alam na nila ang tungkol sa date, kaya patuloy silang nagtanong hanggang sasabihin niya sa kanila ang tungkol sa kiss. Matapos malaman na sa pisngi niya ito ginawa, nadismaya sila, ngunit naalala rin ni Shikimori na gusto niya ng isang napaka-sloppy na kiss, hindi ang sandali na parang friendly date nila sa bangka. Upang matupad ang kanyang mga pangarap, nagpasya siyang maglaan ng mas maraming oras at lakas upang maranasan ang pinakamagandang kwento ng pag-ibig kasama si Azumi.